Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Guidance and goodness para sa ating mga Cancerians. Guidance and good news para sa ating mga Cancerians. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Cancer reading for the month of May. Let's see. Anong meron? Trying to build? Ano ba ang nasira? Anong inilalaban? Bakit may binibuild ka dito? Okay, so nagkaroon ng confusion pagdating sa side ng masculine. Sabi niya, ipaglalaban ba niya ang pag-ibig na to? Eto na ba daw talaga ang love connection na gusto niya? Meron ba siyang i-consider pa na iba? May darating pa ba na iba? This is the energy of the masculine trying to figure out, the masculine sa connection na to, okay? Trying to figure out kung jive ba sila ng feminine sa connection na to. Cancerian, it feels like marami kang nilalaban tungkol sa kaperahan kabuhayan. Medyo nagkaroon ng mga delay sa mga manifestation tungkol sa pera, koleksyon, negosyo. Pero sabi mo walang problema, marami ka namang plano, maraming baong plano ang ating Cancerian. Okay. Pagdating sa pag-ibig, very unreliable yung energy ng masculine sa connection na to. Maraming pangako, hindi natupad, maraming sikreto, maraming hindi sinasabi. It feels like hindi malinaw ang intensyon ng masculine sa connection na to. Gusto ba niya ng long term? Gusto ba niya maglaro? May kinakausap ba siyang iba? Bibitaw na ba siya? Ano ba talaga masculine? Okay. And because of that, sabi ng feminine sa connection na to, mahalaga naman sa kanya si masculine, gusto niyang ayusin ang relasyon. But parang napapagod na siyang umasa na magkakaroon pa ng harvest time, napapagod na siyang maghintay kung magkakaroon pa ba ng positive transformation ng relationship na to. Unti-unti, emotionally detaching na ang feminine sa connection na to. Cancerian, I feel you're trying to heal. Though gusto mo naman sanang maging maayos pa ang relasyon na to. At some point in your life, nakita mo to na long term. Pero paano nga ba kung parang hindi naman kayo energetically aligned or hindi kayo like emotionally compatible or magkaiba yung readiness ng masculine at sa feminine sa connection na to. Okay? Nagkaroon ng sabihin natin sinubukang mag-reconnect, reconcile, bumalik. Sinubukan naman no na ibigay yung lahat, mag-invest ng panahon, pagmamahal, another chance sa connection na to. And it feels like sabi nyo baka naman that time around in the past sana magkaroon ng positive transformation. Umasa ang feminine sa connection na to na magkakaroon ng maayos na reconnection, reconciliation, but nagkaroon ng disappointment because parang pare-pareho lang yung nangyayari. Wala namang positive transformation, wala daw bagong magandang balita. Okay, lagi na lang may mga hindi pagkakaintindihan, lagi na lang parang ang hirap mag-usap, magkaintindihan. But kung may involved na kasal, it feels like nagsasama kayo dahil kasal kayo, but maraming betrayal, false promises na nangyari sa connection na to. At marami din sa mga disappointing situation na nangyari sa relasyon na to, parang hindi na napag-usapan ng maayos or hindi na, o napag-usapan pero wala naman talagang naging fix. Okay? Ayusin ang mga trust issues because yan ang pundasyon ng relasyon. Hindi pwedeng paulit-ulit na reconnection, reconciliation, tapos wala naman kayong tiwala sa isa't isa. Parang naghihintayan na lang kayo kung sino yung unang susuko, which is hindi naman yun healthy if ganon lang yung sistema ng relasyon na to. Okay, so recent past, it feels like nakita nyo naman, especially you Cancerian, nakita mo naman na like gusto mong ilaban no towards long term ang relasyon na to. Pinilit mong magstay, dumi trust issues, false promises, kasinungalingan. And because of that, sabi mo parang unti-unti nawawalan ka na ng gana, nafo-fall out of love ka na sa sitwasyon na to. Unti-unti nakikita mo clearly yung mga red flags sa situation na to.
Pero kahit ganun, sabi mo, fine with the temperance card, pasensya, pasensya, pasensya. Nangihinayang ka sa mga pinagsamahan, years, months that you spent together, or nangihinayang ka baka naman may maganda pang potential or outcome in the future ang relasyon na to. Right now, sabi mo, steady lang, dito ka muna sa relasyon na to. Baka naman magkaroon ng himala at magbago pa ng konti. But you feel defeated, no? Ang dami mong expectations about this relationship, but parang nabigo, no? Na-disappoint ka na parang hindi ganun yung nangyari. But right now, habang hindi ka naman totally nagde-detach or umaalis sa relasyon na to, you are observing na, yun nga, baka magbago pa, baka naman, like, hinala ka lang, baka naman maging okay pa anytime soon. Okay? Meron ka ring hinihintay na magandang opportunity pagdating sa kapirahan kabuhayan, and sabi mo, if hindi yun darating dun sa timeline na gusto mo, meron ka na mga kinakausap na ibang tao para mag-plan B ka na, okay? Para naman hindi ma-delay yung mga plano mo sa buhay. Your person, hindi kayo nagkakaintindihan. Even your person, sabi niya nakakapagod na tong relasyon na to. Ang hirap daw magkaintindihan. Ang dami na nga daw bayarin, bills, kung ano man, mga obligasyon sa buhay. Tapos, hindi nyo pa nagiging inspirasyon ang bawat isa. Ang dami ding nangyaring betrayal sa connection na to. Sabi ng masculine sa connection na to, aware naman siya sa mga misunderstanding and hindi niya alam sa dami, no? Sa dami ng mga naging tampuhan and mga hindi magandang nangyari sa relasyon na to, hindi na alam ni masculine sa connection na to kung saan siya magsisimula. Kumbaga parang nag-pile up na yung mga trouble, nag-pile up na yung mga tampo, resentment, na hindi niya alam kung alin yung uunahin niyang aayusin. Because it feels like for the longest time, naging kampante, complacent yung masculine na, drama-drama lang yung feminine na yan, pero di naman yan aalis sa akin, dyan lang yan. Okay, so, right now, sabi ng feminine sa connection na to, gusto naman niyang maging maayos yung relasyon. Pero, the feminine in this connection wants security, na security guard. Hindi. Gusto niya she wants to feel secured, na hindi naman siya nagsasayang ng panahon sa masculine. Gusto lang daw niya ng equal give and take, or gusto maramdaman ng feminine sa connection na to, na nag-e-effort naman si masculine na ayusin ang relasyon. Okay. In the next 3 months, until the end of May, June, July, August, until the end of August, may mga maaari pa, no, potential disagreements, disappointment sa relasyon na to, na yung iba doon ine-expect mo na, yung iba doon parang bagong disappointment, mga bagong ilalagay mo sa listahan ng disappointment mo. Sabi mo, well, ang hindi naman bago ay ang pagiging unreliable at mga broken promises ng masculine. Okay. For most of you, lalo na pag may involved na anak, na parang tiis-tiis muna because may anak. But, remember, no, na parang hindi naman din healthy na nakikita ng mga bata na, alam mo yon, na yung isang parent or both of you parang nagiging sacrificial lang kayo sa bawat isa dahil lang naman sa kanila. Parang mas healthy if kung talagang hindi nyo na tumaayos, pag-usapan nyo na lang at like, ano ba yung obligasyon din para hindi naman mapabayaan yung mga bata sa connection na to. Nakukulangan ako sa effort ng masculine. Parang para sa kanya, ang gusto niya mangyari ay mag-adjust na lang si feminine kung ano yung mga pagkukulang niya, which is mahirap gawin yun, no? Na parang, syempre dapat, kung may mga bagay na non-negotiable at talagang nakakasakit para kay feminine, kailangan pag-adjust ni masculine kahit nahihirapan kang baguhin ang ugali mo. O kung ano man yan, na toxic patterns na yan. Okay. I feel pareho naman kayong may hindi magandang ugali. But you have to meet each other halfway para matapos na yung mga disagreements na yan. But, ang nakikita ko dito, sabi ng feminine sa connection na to, naghihinala siya na may ine-entertain na third party ang masculine. Okay? But there is an energy here na parang
walang aminan because sabi ng masculine sa connection na to, wala naman daw siyang sincere offer or there's really nothing serious between him and the third party involved. Okay, but this is not bagong tao. Parang dati na tong kakilala ni masculine na parang nakakausap niya from time to time. Okay, ayusin ang issue na to. And that will be the Cancerian Sun Moon Rising.